Yo, ito. Magandang umaga, magandang hapon, magandang gabi. Saan man panig kayo ng mundo naroon, sana po ay nasa mabuti kayong kalagayan. At ito po, ah, kakikita ko lang po nito. Matindi po ito. Ordinaryong mamamayan, ordinaryong tao sa bansang Pilipinas ay talagang nakikita nila yung tunay at sasabihin natin na walang fake news na mga kaganapan at mga nangyayari sa bansang Pilipinas. Ordinaryong mamamayan po ito pero eto si tatay. Panoorin po natin. Share po natin itong mga gantong ah, klase, uri ng hinaing ng mga taong bayan dyan sa Pilipinas. Okay, simulan na natin to. Na pinakulong ni Bangag. Itong Nako. si Bongbong Marcos, dapat ito ang i-impeach natin. Mataong bayan, gumising na kayo, maawa kayo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Matindi po ito. Introduction pa lang po. Ayan po. Matindi po ito. Matindi po ang sabihin nating galit at alab ng galit ng taong bayan dyan sa Pilipinas sa mga pinagagagawa ng administrasyon sa kasalukuyan, ng administrasyon ni Marcos. Ang administrasyong bangag. Okay, tuloy po natin to. Sa kanya, tsaka Bangag Nako. yan eh. Pakisabi kay BBM, sabihin kay BBM na, kutsa rin nakakampi namin ng langit. Ayan o, Yan. 30 pa rin. Grabe kadami guys. Ayan o. Tutok mo dun sa langit, tol. Tutok Wala mo na sa guys, langit. oh, wala na. Oh, wala, no, iba? Ganyan kami kamahal ng Panginoon. Ganyan kami, BBM, matakot ka na, kakampi namin langit. Yan. Kasama yung langit, walang init. Ito po, na ano pala, napipini-feature pala to ng bilyonaryo. Hindi ko to mapanood sa bilyonaryo. Pero, ito po, ang sabi dito sa OFW umuwi ng pinasagalit na galit dapat si BBM ang ma-impeach. Ilabas ninyo ito, huwag kayong bias. Yan. Tuloy natin to. Dito wala. Tatlong taon na itong gobyerno na to. Walang pinapakita na project nila, paano i-demolish, paano justice na pinakulong ni Bangag. Itong si Bongbong Marcos, dapat ito ang i-impeach natin. Mataong bayan, gumising na kayo, maawa kayo sa mga anak nyo, sa mga apo nyo. Ako, tumagal na ako, 65 years old na ako. Nanilbihan ako sa gobyerno, libre, sa Dubai. Ang tagal-tagal kong nanilbihan, zero, pera ko pag ginagastos. Umuwi ako dito dahil nalaman ko si Tatay Digong talagang gumawa ng magandang mga policy niya sa gobyerno. Maraming project. Build. Etong si Bangag, hindi na ginawa eh. Ang project niya kung paano sirain. Ayan po, ito po ordinaryong Pilipino po ito. Ordinaryong mamamayan to. Ito po ang mga nakikita dito sa administrasyong ito. At kami dito sa labas ng bansa, sa bansa kung saan narito ako sa Canada, ay ramdam po namin Ramdam namin kahit saan man kayong panig ng mundo, sa introduction ko nga po, saan man panig kayo ng mundo, ramdam namin kung ano yung ginagawa ng administrasyon dyan, kung anong nangyayari dyan sa Pilipinas. Wala pong proyektong nagagawa ang administrasyong Marcos kung hindi ang pagdidemolish, ang mapaalis sa sirkulasyon ang dating Pangulo, kung saan ang dating Pangulo po ay gumawa ng mga hakbangin, mga bagay na ikabubuti ng mga Pilipino, hindi po ikasisira ng mga Pilipino. Ngayon po, ang ginagawa ng administrasyon ay i-demolish, talagang tanggalin sa sirkulasyon ng bansang Pilipinas ang dating Pangulo. Kung makikita po natin, ayan, yung una, lalo, hindi lang po sa dating Pangulo, pati sa kay Vice Presidente, kay Vice President Sara Duterte kasi. Ito naman po yung isa
si Vice President, isa sa nakikita nilang tinik sa kanilang mga lalamunan, sa mga kanilang pansariling interest dyan sa kaban ng Pilipinas at para po hindi matalo yung administrasyon ng bangag sa susunod na eleksyon, no. Ayun po, nakikita po namin yan, patuloy naming namamatyagan at patuloy naming babantayan sa pamamagitan ng social media. Kaya isa po sa ginagawa ng destabilization ng gobyerno, ng administrasyon, yung pagpapatake down sa mga vloggers na kung saan ay isinisiwalat yung tunay at realidad na nangyayari dyan sa ating bayan, dyan sa ating bansa. Patuloy nilang binubusala ng bibig, yung iba binubusala na ng pera, at yung iba naman hindi kayang bayaran. Yun po yung mga nakikita namin. Pasensya na po kayo kahit dito po kami sa bansang kung saan po ay dayuhan kami dito, pero ang puso po namin at ang dapat po naming paglingkuran ay kumbaga ay ang bansang Pilipinas, kasi nandiyan pa po yung mga mahal namin sa buhay. In short po, yun po, patuloy po namin na sinusubaybayan ang mga kaganapan dyan sa bansang Pilipinas. At isa po to si Tatay sa mga umuwi. Dati po kasi maraming Pilipino na yung umuwi ng bansa, ng bayan nila dyan sa Pilipinas, para kasi unti-unting gumaganda yung bansang Pilipinas nung nakaupo po ang dating Pangulo, kasi maraming proyekto, talagang nilinis niya yung bayan natin, at patuloy niya sanang lilinisin, kaya alam po, hinadlangan ng maraming humahadlang. Isa na nga po itong administrasyong ito. At endorso ko na rin po, kuhanin ko na rin po itong oportunidad na ito. Suportahan po natin yung kandidatura, yung mga pambato po ng PDP laban under Rodrigo Roa Duterte, yung dating presidente, para po naman maibsan at mabawasan po yung kumbaga yung mga pinagagawang kasamaan na po ng administrasyong kasalukuyan. Nakikita namin po yan, nakikita ng bawat Pilipino yan, at nakikita ng kahit hindi Pilipino. So ito po, isa sa mga patunay, si Tatay nagsasalita, galing OFW po siya, umuwi para suportahan at kalampagin ng gobyernong yan sa mga pinagagagawa nila dyan sa bansa Pilipinas. Tuloy po natin. Na Duterte, dapat ang gawin ni Bangag, unahin mo yung mga mahihirap, huwag yung pagnanakaw. Ang tatlo presidente dito sa atin si Bangag, wala na, tau-tauhan ni Lisa, at saka ni yung Tambaloloy, yung buhaya ng kongreso. Mga kababayan, gumising na kayo. Huwag na natin paabutin. Totoo po 'yan, no. Ang nakikita po namin, ang nakikita ng bawat Pilipino, ang nakikita ng OFW dito ay hindi man OFW, ang bansang Pilipinas. Yung sa Pilipinas po, halos yung mga kababayan po natin halos tiklop ang bibig po ngayon, kasi unang-una ang pag kinalaban mo, halimbawa ang gobyerno, pag may nagsalita laban sa gobyerno, para pong silent martial law nga po yung sinasabi ng ibang mga kababayan natin, kasi talagang may kaparusahan yung sino man na magsasalita laban sa administrasyon. Kaya ayan po, isang dating presidente na, nakita naman po natin, isang dating presidente, talagang itinake down po nila, dinala sa The Hague, Netherlands,
para walang makapaglakas ng loob kasi alam naman po natin napakalakas pa po sa taong bayan ng dating Pangulo. Yun po ay talagang trinabaho ng dating Pangulo para talagang mahalin siya ng sambayan ng Pilipino, ng taong bayan. Kaya po, ang kapalit nito dyan sa mga trapong politiko, mga magnanakaw na politiko dyan, katulad niya ni Bongbong Marcos, ni Martin Romualdez, ni Lisa Marcos, at saka niya ni Chis Escudero. Yun, magkakaano po yan sa Senado yan, si Chis Escudero. Nakikita naman po natin yung mga galaw nila. Nakikita po ng sambayan ng Pilipino kung ano ang pinagagagawa sa taong bayan at sa bansa natin, sa bansang Pilipinas. Patuloy po silang lumalabag sa saligang batas. Walang direksyon ang bansa natin sa pamumuno ni Bongbong Marcos. And actually, parang hindi naman siya presidente dyan. Parang tauhan na lang siya dyan sa Pilipinas nung kanyang asawa ni Lisa Marcos. Nakikita po namin yan. Kahit wala pong magsalita, kahit marami pong lumalabas na videos patungkol po dyan at marami pong nakakapanood. At isa na po to, share po natin itong mga ganitong videos na to. Ito po yung mga magbibigay sa atin ng additional na kaalaman kung ano talaga yung tunay na nangyayari, realidad dyan sa bansa Pilipinas. Tuloy po natin. Magdudusa pa ba kayo ng 3 years? Alalahanin yung 3 years, ang tagal na yan, 3 years sila. Ang project nila wala. Nag-project sila sa mga flood control. Gago talaga to si Bangag Si BBM, Bobo M. BBM, Bobo M talaga. Wala nang walang hindi normal na pag-iisip niya. Alalahanin niyo pag ang Bangag, pag ang adik ang tao, dapat ipa-impeach natin niya, pabagsakin na natin ngayon yan. Ito naman mga NAP at PNP, mahiya naman kayo. Nakinabang kayo sa kay Tatay Digong. At lalong-lalo na, inano sa Constitution na to protect and to serve sa mga tao, sa taong bayan yan. Alam niyo naman yan, preamble Wala po. Ang ginagawa po nila to protect and to serve para po sa kanilang pansariling kapakanan. Para po magkaroon sila ng limpak-limpak na salapi, limpak-limpak na budget para sa kanilang institusyon at para sa kanilang pamilya. Tandaan po natin na 6 na taon lang ang presidente, kung hindi man po siya ma-impeach, ay 6 na taon lang po silang magnanakaw. 6 na taon. After that, kayo naman ang kakasuhan. Sigurado po yan. Sigurado yan. There is reckoning for everything. Sabi nga ni BP Sara Roa Duterte. Tuloy po natin. We the sovereign Filipino people, lahat ng mga pera ng taong bayan, pinagnanakaw nyo. Itong si Marvel at saka si Browner, pinasakan siguro ng pera itong mga luko-luko na to Sigurado po yun, yung mga institusyon na talagang dumidikit sa executive department. For example, Congress and Senate. Talagang papasakan at malaking pondo ang nilalaan sa kanila dyan para magkakakampi sila. Legislative, executive, I don't know po sa judiciary talagang nakikita po natin na mabagal yung hustisya. I do gumagana naman po yung judiciary natin, yung Supreme Court, pero parang nababagalan ako sa mga pinagagagawa nila, mga hearing nila na nagaganap. Katulad po nung sa PhilHealth, I don't know kung tapos na po yung pinagnanakaw ng executive at legislative na PhilHealth pagtatransfer po ng pera. Inubos nila yung
yung pera na para sa taong bayan. At ang sunod po dyan yung mga blankong yung 2025 national budget, yung SAGAA, yun po ay blankong isinumite dyan sa executive sa tanggapan ni Marcos, at hindi po natin alam kung bakit naging bill yan. Pinirmahan ng administrasyong bangag ni Marcos. So, ayan po. Nagtataka po yun. Kinwestiyon po yun ng magagaling nating abogado, lalo na po ng minorya ng PDP. Kung saan marami po silang nakikita na hindi tama, hindi dumaan sa tamang proseso. At yan nga po, blanco-blanco. So, yan po, pangalawa. At ang pangatlo ay yan po, walang proyekto. Pang-apat ay ang pagdala kay dating President Rodrigo Roa Duterte dyan sa Dahig, kung saan inalmahan po yan ng taong bayan. Milyon-milyon ang nagprotesta. Bakit yun dinala sa Dahig? Kung saan gumagana naman po ang hukuman sa bansang Pilipinas. So, ayan po ay malinaw na political persecution ng executive department ng administrasyon po ito sa kasalukuyan. At marami po pong iba. Hahaba po tayo pag tinalakay po natin yan lahat dito sa video na to. So ito po, nagingit-ngit po si tatay kasi alam po namin kung ano yung saan po nanggagaling yung hugot ni tatay, at kung saan nanggagaling mga kapalpakan ng administrasyon ito. Yung pong sa maalala ko po, sa Kongreso po, kapag ayaw nila, diretso contempt, automatic po contempt agad. Bakit dito nung pinag-uusapan nila yung sa pag-aresto kay dating President Rodrigo Roa Duterte, may kinontempt po doon na isang kabinete ng executive department ngayon ng presidente ay hindi pa po nakikita ni Escudero yung contempt order laban dun sa tao na yun, laban dun sa isang executive cabinet member ni Marcos. Pinalaya kaagad. Ito po, dito natin makikita, malinaw ang sabwatan, malinaw po ang malinaw na ito po ay walang respeto sa batas. Kumbaga, wala na po. Pagkalaban ka, take down ka, pagkakampi ka, mananatili ka pong nakatayo. Ito po yung ginagawa ng administrasyong ito. At sana po sa mga nakakapanood ng mga videos na ganito, tingnan po natin at unawain nating mabuti yung mga nangyayari. Kasi wala na po talagang lubog na yung bansang Pilipinas ngayon, lalo pang nilulubog at lalong humihirap ang taong bayan. Nung ang dating presidente po nakaupo dyan, ay kahit papaano po naiibsan yung mga dalahin sa buhay. Kumbaga, kahit papaano naging safe yung mga tao. Kahit papaano
makakapaglakad ka ng matiwasay. Eh ngayon po, kidnapping, lumalago na naman yung krimen, yung mga road rage sa daan ay naghahari-harian na naman. So wala na naman pong takot yung mga kababayan natin na gumagawa ng masama. Ayan po yung pagkakaiba ng bangag na presidente at matuwid na presidente. Ay, diretso po natin to. Kaya nga pagka-PMA nyo, ako may PMA ako na pinsan. General din. Pero hindi ko na ano yan dahil hindi naman siya kagaya sa inyo eh. Kawawa. Bakit nagsaside kayo sa gobyernong ito? Gobyernong magnanakaw, kurap, adik, lahat na, wala na. Tama ba yan? Tayong mga Pilipino, pinapakulong natin yung kapwa Pilipino sa ibang bansa. Kawawa. Panawagan ko, gumising na kayo, gising na, gisingin nyo na yung sarili nyo. Baka kung hindi kayo gising, kasama kayo sa bangag. Kaya hindi tayo pagpapalain ng Diyos. Nasa 2 Chronicle yan. If my people shall humble themselves, shall pray and seek and turn, siya pakikinggan siya ng Diyos. Hindi tayo pakikinggan talaga, lalo tayo maghihirap dahil bangag ang presidente natin. Magnanakaw ang mga Congress at saka Senate natin. Itong mga inuna pa nila, may pumasok na PCO, itong lukalukang lukaret, itong si, ano ba to, pangalan nito si Claire Castro. Oy, mouthpiece ka ni Bangag, ni Lisa. Si Lisa ata, I doubt, sinasabi ng mga Filipino community sa LA, nakakulong dahil sa droga. Pero ayoko na pakialaman yan. Alalahanin natin yung problema natin. Huwag na natin paabutin ng, magti 3 years na yan si Bangag eh. At lalo-lalo na, iboto natin yung mga karapat-dapat, hindi yung trapo, traditional politician. Saka makakita na pag-ikot na lang ang butuhan. Sila nakikinabang, mga taong bayan, walang asenso. Kaya kami mga OFW, nandun kami sa labas, naghihirap. Kawawa eh. June Climaco. From anong area po? From, Tama po yan. Kami po mga OFW dito, ang isa sa bumubuhay sa ekonomiya po ng bansang Pilipinas. Aminin nyo man po at hindi dyan sa Pilipinas. Kaya po, nung nakaraang birthday po ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte ay nakiisa po kami sa no remittance policy. No remittance from March 28 to April 4, 2025. Naramdaman po yan ng administrasyon kasi po billion dollars ang ipinapasok po ng OFW dyan sa Pilipinas para po sa aming pamilya, sa ating pamilya, sa may mga pamilya dito sa OFW dyan sa Pilipinas. At ang tulong sa Pilipinas ay kumbaga po ay nasusolusyonan, nagkakaroon ng dollars earning ang bansang Pilipinas dahil po sa aming mga OFW. So hindi nyo man po kasi isa sa mga tumulig sa po niyan, si Claire Castro na yung spokesperson ng Malacanang. Natatawa na lang po. Natatawa na lang po ako. Isa sa mga hadlang at saka yung matanda si Enrile, dating senador yan, Senate President, na ang sinasabi ay pagbabanta pa sa mga OFW kasi parang bibigyan niya ng malaking tax or bibigyan ng tax yung dati kasi tinanggal ng dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte yung remittance tax po ng OFW, if I'm not mistaken. Then parang ibabalik daw ng administrasyon ito, lalo na kayo mahihirapan dyan.
Subukan ninyo. I will challenge the government right now na tingnan natin kung saan hanggang saan yung kakayanan ninyo, no? So, ayun po. Bilang OFW dito, kinukundi na namin lalong-lalo na ang pagpapadala sa dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte dyan sa Daig at ang walang proyektong administrasyon ng administrasyong Marcos sa kasalukuyan. Tuloy po natin. Cavite. Last na Cavite. Thank you, sir. Sana ano niyo, wag niyo puputulin yan. Wag kayo gumaya kayong mga mass media. Kawawa GMA, Channel 2, Channel 5, mga bangag na rin. Bayaran Bayaran, i-expose niyo yung tama. Ang kamalian nasa demonyo yan. Pag nasa tama kayo, pagpapalain kayo ng Diyos. Pero pag bagbulok ang kinakampihan niyo, hindi kayo pagpapalain Diyos, demonyo yan. Duterte! Matindi po ang binitawan dito ni Tatay. Isang protesta po ito, nakita ko lang dito sa page ko dito sa YouTube. I specifically chose Sundance because it was all online, so I was able to work full time. Nako. Ang panawagan po ng taong bayan, si Bongbong Marcos po ang impeach. Yan po, wala na po, sobrang pahirap na sa taong bayan. Yung mga kaliwang grupo sinusuportahan, lahat ng kamalian ay nasa panig, pagnanakaw, korupsyon, lahat na po ng kapintasan ng isang namumuno ay sinalo lahat ng administrasyong bangag. Kaya po, panawagan, isang ang diskurso na impeach na ang Pangulong Marcos ngayon. Yan po ang ating panawagan ng taong bayan, OFW, at dyan po sa Pilipinas. Diretso po natin to. Ano po, napakarami pong sumuporta niyan. Mga riders. Wala po, nakakaawa na po ang bansang Pilipinas, ang mga pamilya natin dyan sa Pilipinas. Sana po magkaisa tayo, lumabas kayo sa karsada, lumabas na po kayo sa inyong mga tahanan kung wala po kayong ginagawa. Sabado at Linggo, pagtulong-tulungan po natin to, patalsikin na ang administrasyong bangag. Ayan po ang panawagan natin. Bilang isang OFW po, masakit at mahirap pong tanggapin ang presidente po natin ay bangag, walang nagagawa, at